Yes, hello, good morning. Araw ng sahod pala sa araw na to at nagpapasalamat ako dahil na itawid ko yung last month na kagibitang naranasan ko. Pero expected ko pa rin na magigipit ulit ako nitong buwan na to. Kasi ilang Friday na wala kaming pasok nung nakaraang buwan dahil mahina ang company namin nitong mga nagdaan. At dahil na rin sa baba ng palitan ng 1 to piso nitong mga nakaraan. Paglabas ko nga sa trabaho ay kinausap ko ang ka-shift kong Myanmar na iinumin ko yung isang bote niya ng sujo at papalitan ko rin kaagad kinabukasan. Dahil sahod, kasabay rin nito ang budget hearing namin ni Mrs. buwan-buwan. Dahil alam ko nasasakit ang ulo ko sa pagdi-distribute ng budget ngayong buwan at itong sujo ang nagpapatalino ng isipan ko. Kaya ito na nga, habang kumakain ako, isinabay ko na rin ang pasatsat ng konti nito. Yung parang Korean style na habang kumakain sila ay tumatagay. Yang nakikita nyo pala sa mga screen nyo. Yan na ang pinaka-space ko dito sa kwarto namin. Habang nagre-record nga pala ako niyan, yung camera ko nakapatong sa kama ng kasama ko dito sa kwarto. Nasa trabaho pala siya sa time na to kaya ako lang ang mag-isa sa ngayon. Yang lamisa rin ay nakapatong sa higaan ko. Napansin ko nga rin na may tumulong suka pala dyan nung time na yan sa higaan ko pagkatapos kong kumain. Kaya pinalitan ko na kaagad baka kasi mga moy paksiw pa ako. At ito nga ang hamon para sa buwan na to. Ang dating 41 to 43,000 pesos na palitan sa 1 million Korean won, ngayon ay naging 38 to 39,000 pesos na lang. Malaki-laki rin talaga ang nabawas. So matotal na sa 4,600 pesos ang bumagsak kung i-compute ang buong sahod ko. Paano na lang kaya yung iba na mas malaki ang sinasahod na umaabot ng 4 million Korean won? Kung sa bagay, kadalasan naman ay hindi naman lahat pinapadala sa Pinas dahil mas gusto nilang mag-ipon dito kaysa sa mga bangko sa Pinas, lalo na sa mga nagbabalak na magpalit ng visa. Inaamin ko, nagipit talaga ako ngayon. Gipit that doesn't mean na naghihirap kami ng pamilya ko. Gipit lang dahil may mga priorities kami na hindi pwedeng isantabi. Kaya sa bawat araw ng sahod ko bilang isang OFW dito sa South Korea, habit ko na talaga na hindi ako magda-divert ng budget. May bad experience kasi ako sa ganun at ayoko nang maulit yun. Kasama sa priorities ko palagi ang para sa isang pangako ko sa source ng lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko talaga siya tinitipid dahil hindi ko makukuha ang anumang meron ako ngayon kung wala siya. Kasunod nun ay ang pinag-iipunan naming pang-college ng panganay ko soon. 3 years na lang pala may college na ako. Next naman ay ang ibang mga investment namin misis katulad ng is at pag-ibig. At ang pinag-iipunan naming lupa na gagawin kong opisina, personal library at study room ng mga anak ko. Oo, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa kanila. Lahat ng sakripisyong ito ay para sa mga anak ko. Dahil nga dati mataas ang kagustuhan kong makapagtapos pero nabigo ako dahil sa kahirapan at maling mga desisyon sa buhay. Kaya gusto kong makamit ng mga anak ko ang pangarap nila na hindi sila gaanong nahihirapan lalo na sa mga usaping pinansyal. Kaya sa buwan na to, sakto lang talaga ang sahod ko para sa mga priorities na yun at may sobrang konti, saktong may tawid lang din ang susunod na sahuran. Kaya para sa buwan na 'to, pass muna talaga ako sa mga magastos na kaganapan. Papsi nga pala, ang patrol ng mga gwapo.